So, good morning mga lods. And welcome to my channel. Today mga lods, pupunta tayo ng Tingras kasi magpapaayos tayo. And medyo malambot na ng sobra yung shock ko. Tapos magpapapalit tayo ng knuckle bearing dito sa manibela. So para saan ba yung mga lods? Para saan ba yung bearing mga lods? Yung knuckle bearing. Yung knuckle bearing mga lods is para dito sa T-post. Yung mga bearing dito sa loob ng T-post. So nakaka-apekto yun mga lods kapag syempre matagal na yung motor mo. Kaya sa akin 3 years na hindi pa rin napapalitan. Tapos dito sa manubela medyo kumakabig na siya. So kapag nalulubak ako, medyo naririnig ko na may parang lumalagotok. Tapos yung yung manubela niya para siyang kumakabig, pero hindi naman sobrang lakas kasi ngayon ko lang naramdaman. Tapos hindi na siya kagaya ng dati na kapag binitawan mo siya mga lods, diba, kapag binitawan mo siya habang umaandar, pwede nyo siyang hayaan lang na mandar. Pero ngayon minsan nagwiwigil na siya or kumakabing na siya sa kanan mag-isa. So papakita ko sa inyo mamaya yung halawasan. Tapos may time din na nagwiwigil siya mga lods. Saka yan, tingnan nyo, galaw yung manubela. Lalo na pagka sa high speed mga lods, parang lumalaban na yung manubela mo. O kaya kapag sa mga kurbada, ayun, parang medyo ano ba ang tawag doon? Parang delikado, ganun. Parang delikado kapag liliko ka kasi parang hindi safe yung pagligo mo kasi parang kumakabig siya. Pero kapag ganyan, okay pa naman siya. Wiggle na mga lods. Yan. So dapat wala na siyang wiggle kapag binitawan mo kasi stable talaga ang fuel. Ngayon lang siya nagabad niya siguro dahil na rin sa magtatatlong taon na, and baka na rin kasi dahil dito sa probinsya maraming mga rough road and lubak-lubak. Tapos may time din na nalubak talaga ako nang nabenggal yung mags ko. Baka din talaga nagsimula mga lods yung pagsira ng bearing. So papacheck na lang din natin kanong kulot, papapalitan na lang din natin para hindi na tayo ng problema. Tapos magpapadagdag tayo magpapapalit tayo ng fork oil kasi medyo malambot na rin yung shocks natin dahil nga nung nagalit tayo ng ibang handlebar, tumapon yung ibang oil niya. Tapos sabay na rin natin yung change oil and continue na lang din yun up. So balitaan na lang biyahe lang ako mga lods. Tapos makikita nyo na lang din doon. So tara.
So, what's up mga lods? Nandito na tayo sa shop and pila-pila muna. So, ang papakabit natin mga lods is ito. Ayan. Papakabit natin itong mga to. So, genuine parts ng steering bearing. Ayan o. Steering stem bearing. 4 na piraso siya. So, 2 sa baba, 2 sa taas. Tapos yung mga bulyetas niya. Ayan. Tapos papalit tayo ng fork oil. Update ko ulit kayo mga lods kapag ginagawa na. A few moments later. So, yun na mga lods. Papapalitan na natin yung yung fork oil and bearing. So, maraming papaklasin. Papaklasin tong handlebar. Tatanggalin lahat yan sa gulong para mapalitan. Sabay na rin yung change oil. So, si Panong ang mekaniko natin ngayon. So, balik ako mga lods kapag kinakabit na yung bearing. Baklas handlebar. So, yan na. Natanggal na lahat. Dahil doon na. Pinakamahirap, yung nakatamad palitan. Kami babaklasin. After 3 years naman eh. Dapat mo tested. Lahan na. Kabigti na. Yan. Hindi talaga datanan na. Parang malalaman kung sira na yan. Dagit bulyetas na. Maamak ngamin no kurkurbanak yun. Slag wiggle. Team bearing. Kapal.
tayo ng Genway para ano, matagal kasi sa replace. Ito ulit eh. Okay, ito. Bearing. Ha? Oh, may data. Eksakto data. Ano? Nabilang data. May kata na. So, yun na nga. Kapit na yung ano, depots. Lang. So, gagamitin fork coil. Ito. Fork coil. Fork oil. Wala ka natin dito? Wala. Nandun sa stock siguro. Hindi ko ni-try. Baka nandun sa stock na yun na ano yan. Nuts. Kasi may posibilidad na mag-iba yung kanya. Dapat may radar po. Pero pwede igawin mo na lang. Tapos lagi ko na lang sa bahay. Lagyan ko na lang. Sinabi mo eh. Oo. Ikaw na ang may-ari. Ano nabansin eh. Apay. Apay po ba? Otso. Apay kami gusta. Ahan, kamuan. Hirap ikabit. Yan. Hindi, taas pa yan ah. Taas pa yan kasi lalagyan mo pa yan eh. Yan. Nakalibot lang dito. Ganyan? Oo. Sabi mo eh. Ayoko nang lumalabas siya. Then, pangatlo yung butas dito sa may ikan. Oo, pangatlo. Sino kasi nagpaklas dito? Pag nagpaklas yung maranay. Anak?
tabang ang damis ito sobra no. Tadak-tak may tabang. Namang kap-apa na. Bigla lang nawala amin mo. So ano ba purpose nito? Ha? Oh. testing kung gumagana ng isilan. So pagka naplatan ka, yun na yung ano, yung papalit dun sa, parang iipit dun sa naputas pagka naka-tubeless ka. So maganda rin siya kapag napakuhan ka, lalo na yung maliliit lang na pako, pwede nyo na siyang tanggalin, tapos basta may silan kayo, hindi na siya mapaplat. So iwas aberya na rin. A few moments later. Sakto? Sobra pang undaw. Ano na i-building ba? Walang pasma yan. Walang tapon yan, no? Oh. Ganyan ang malupit. Kailangan ng ano, ng imbudo. Pag professional na yung tagasalin, ganyan, no? Oh. Wala. Yan ang problema ko noon. Kaya medyo pinagsabay ko yun nun eh. Ang lupit talaga. Ang lupit. Ay, ako. Basic. Basic na bit. Pinasgatan na ni panang headlight ko. Parang kailangan na talaga mabintahan yan. So, yun na mga lods. Nakabit na. So yung mga bearing ng ganyang mangkulot sa T-post, every 2 years dapat pinapalitan o pagka naramdaman mo na lang din, no? Oo, kasi nung nakaraan lang, halos mga last week, nagdadrive ako, tapos nung kumukurba ako, di ba, dati okay pa. Parang biglang mahawi. Tapos pagka nalulubak naman ako, yung lumalagot ako. Sabi ko, parang kailangan na magpalit. 1K plus din. Very.
ayos na rin kaysa sa mga replacement lang ulit. Mas tatagal yan. What's up mga lods? Okay na yung ano niya, yung manabela niya, and medyo hindi pa siguro maano yung shock niya, kaya dun pa lang yung parang ramdam mo pa rin yung ano, yung ano ng shock sa manabela, pero wala na siyang ano, wala na siyang migel. Kaya nailipo mo siya, and ano mo, yan, wala na rin siyang ano, hindi na siya nagwiwigil mga lods. Pero try natin mamaya sa high speed mga lods kung okay na ba. Nabitawan niya siya, naka-stable na yung sa gitna, oh. Kasi noon, hindi pa napapalitan yung bearing, pagka binitawan niya siya, umiliko ng ganon, kumukusang gumigilid, kusang kumakabis sa kanan, or bigla na lang siyang yung gumagalaw ng kusa, nagwiwigil-wigil. So yun ang pinaka first problem natin mga lords kapag may problema na yung manabela natin mga lods. So kapag nakaranas na kayo ng pagwiwigil ng manabela, medyo kumakabig na, and kapag meron ng mga lumalagotok sa handlebar nyo mga lods, better ipa-check up nyo na, and tingnan nyo na yung mga bearing nyo, yung ball race bearing, kung okay pa ba. So ang binili kong ball race bearing set is genuine yung binili ko. So parehas lang sila ng Fury New Breed and Classic mga lods. So huwag kayong magtataka kung isa lang yung bibigay sa inyo. So okay lang yun kasi same lang sila ng size. So yan, okay na siya mga lods. Sasak na lang kasi bagong palit yung coil natin, yung fork coil. Mag-a-adjust pa yan kapag habang nagagamit. So okay na rin siya pang banking mga lods, kasi noong nagbe-banking ako nang kumukurba ako noon, parang nakakakaba kasi parang bigla kanyang ililiko ng ano, imbis na kumanan kay parang kumakabig sa kaliwa. Kaya huwag kayong magdadalawang isip na paggawagan yung manabela nyo, kasi nandyan yung pag-control nyo ng kapag nagdadrive kayo. So lagi nyong isipin yung safety nyo rin, kasi pagka biglang nabasag talaga yung nasira yung mga bearings nyo, tapos yun, hindi nyo inagapan, baka ma-accidente lang kayo mga lods, lalo lang kayo mang problema. Kaya mas maganda ipapacheck nyo na agad kapag ano. So yun lang naman yung naranasan nating problema mga lods, kaya tayo nagpapalit ng bearing, is yung pagwiwiggle nya, lalo na kapag binibitawan nyo, and
may kabig na siya mga lods, tapos lumalago to. Yun, tatlong cause yun, parang tatlong effect ng sira na yung bearing nyo mga lods. Ayan, medyo traffic. Ayan, parang ano pa rin. Okay na ang California, oh. Skydrive. Yung skydrive niya, parang mini NMAX. May windshield, tapos bracket na parang yung sa NMAX. Ayun yung sa harap niya mga lods. So that's it for today's vlog mga lods, and sana meron kayo natutunan na konting kaalaman sa motor natin mga lods. And for our safety na rin mga lods, always check yung mga parts na ginagamit natin, gaya na itong mga itong sa manibela, yung mga bearings nya. And yun nga mga lods, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Click nyo rin yung notification bell para updated kayo palagi sa ating video. So, huwag nyo kakalimutan.